Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoong Diyos upang tayo'y magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na amin pong kayo makasama sa atin pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. At binabati natin ang lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig dyan sa ating YouTube channel at Adventist World Radio Station 89.1 sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao at ang lahat ng ating mga taga-subaybay dyan sa Ibayong Dagat. Mula sa Chicago, sa Sultan Kudarat, sa Malolos, Bulacan, sa Naik, Cavite, sa Beirut, Lebanon, sa Occidental Mindoro, sa Singan, Pangasinan, sa Prince George, British Columbia, Canada, sa Hong Kong, sa Digo City, sa Marilao, Bulacan, sa Iloilo, sa North Cotabato, sa Antique, sa Toyoshi City, Japan, sa Australia, sa San Andres, Quezon, sa Bacolod City, sa Mandaue City, sa Pennsylvania at dyan sa Puerto Princesa. Pagpalawin nawa kayo ng ating Panginoong Diyos. Sa programang ito ay sama-sama nating bubuksan ang salita ng Diyos at pag-aralan ang mahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. At ang ating hangarin ay hindi lamang kalaman kundi mas malalim pa na pagkakilala sa ating Panginoon at higit na pag-ibig sa Kanyang mga pangako. At sa ating paglalakbay na pag-aaral ngayong oras na ito, makakasama natin muli ang dalawang espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama natin muli ngayon si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Marvin? Mabuti po. At sa lahat po ng mga kapatid, mga kaibigan, na sumasabaybay po ng oras ng pag-aaral, saan man kayo naroon, nawa maranasan natin ang pagkalinga ng banal na Espiritu at pagkaunawa sa ating pong lesson. Nais ko pong batiin ang mga kapatid dyan po sa San Ildefonso, Bulacan. Nawa at pagpalain kayo ng ating Panginoong Hesus. Amen. At kasama din natin si Pastor Gaspar Abang, ang ating Stewardship Director ng Northern Luzon, Philippine Union Mission. Kumusta kayo, Pastor Gaspar? Napakagandang oras sa bawat isa sa atin, mga minamahal namin pong mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay, lalo tigit ang aming mga kaibigan dyan sa Batangas Central, na dyan sa Abelo Church, sa Seventh-day Adventist Church. Masaya ako na nakarating dyan at kay Sister Marites Mamuyak dyan sa Aguo, La Union. Nawa ang Panginoong Diyos ay patuloy tayong munlad at bigyan ng pagpapala ng Diyos na sa oras ng ating mga buhay, siya ay napakabuti. Okay. Tayo ngayon ay nasa pangalawang trimester pa rin sa taong 2026 sa ating pag-aaral na may pamagat lumalago sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Tunay na kamangha-manghang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa sa mga banal na kasulatan. Ngayon tayo'y maghahanda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng ating leksyon. At upang tayo gabayan ng Espiritu Santo, tayo po muna ay manalangin. Hilingin natin si Pastor Gaspar Abang na pangunahan tayo sa panalangin. Manalangin po tayo. Dakila naming Diyos, napakasayang oras sa aming pag-aaral ngayon dahil kayo po ang aming kasama. Nawa, bigyan mo po kami ng sapat na kaalaman, sapat na pagkaunawa, upang ang iyong mga salita ay mayroong pong kapangyarihan, hindi lang po sa amin at sa lahat ng nakikinig at nanunood sa programang ito. Panginoong Diyos, gabayan ang puso't isipan po namin upang ang iyong pagpapala ay hindi namin pong makaligtaan at
patuloy na amin pong tatanggapin dahil ito aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Tayo po ay nasa pang-anim na bahagi na ng ating leksyon sa trimestring ito na may pamagat ang mga mandirigma sa panalangin. Naway maging makabuluhan at mapagpalang ating pag-aaral habang ating sinusuri ang pang-anim na bahagi ng ating leksyon. At ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit 116. Ang talata ay 1 at 2. Minamahal ko ang Panginoon sapagkat Kaniyang dininig ang aking tinig at aking mga hiling, sapagkat ikiniling niya ang Kaniyang pandinig sa akin. Kaya't ako'y tatawag sa Kanya habang ako'y nabubuhay. Kaibigan, naitanong mo na ba sa iyong sarili, ano kaya ang mangyayari sa isang pagkakaibigan o sa relasyon ng mag-asawa kung bihira na silang mag-usap? Malamang na sa loob ng maikling panahon ay magkakalamigan, magkakaroon ng distansya at kalaunay masisira ang relasyon. Ganyan din po ang ating spiritual na buhay. Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual. Ito ang breath of life at ang tulay ng ating relasyon sa Diyos. Kung hindi tayo madalas at patuloy na mananalangin, unti-unti tayong malalayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya naman sa ating pag-aaral sa oras na ito, ay kukuha tayo ng inspirasyon sa mga dakilang prayer warriors sa banal na kasulatan. Silipin natin kung paano binago ng kanilang panalangin, hindi lang ang kanilang sariling buhay, kundi pati na rin ang buhay ng mga tao sa paligid nila. At napakalawak ang paksang ito. Pero hihimayin natin ang mga aral mula sa mga tauhan sa Biblia na nagpakita na ng matibay na relasyon sa Diyos ay nagsisimula sa isang nakaluhod na puso. Kanya't meron ulit tayong 3 punto na pag-aaralan sa oras na ito. Ang unang punto ay abide, stay connected to God. Ang pangalawang punto ay associate, walk closely with God. At ang panghuling punto ay advocate, intercede for others. Isa-isahin po natin ang 3 punto ito upang atin pong mapag-aralan kung ano pong sinasabi ng ating leksyon sa oras na ito. Unahin natin ang unang punto, abide, stay connected to God. Pastor Marvin. Maganda yung title ng ating lesson, Pastor Jules. Warriors. Saan ba ginagamit warriors. yung mandirigma? Sabi sa Tagalog, mandirigma. Saan ba ginagamit yung salitang warrior? Kapag nakikidigma. Kapag nakikidigma. Kunyari, si Pacquiao, tinatawag siyang warrior doon sa boxing arena. Di ba? Tapos itong warrior na ito, yung salitang warrior, ito yung mga nagsusurvive doon sa gera at sira pa yung mga first line of defense. Pero ito sa atin, may prayer prayer warriors. Ito naman, yung mga Kristiyano na first line doon sa panalangin nila. Kaya maganda yung ating outline, abide. Abide. Now, bago natin titignan doon, ano ba ang prayer warrior? Ang mga prayer warrior is a person who stays with God before speaking for God. Now, pansinin po yung prayer warrior yung definition niya. Ang una doon ay who stays with God. At yung pangalawa yun, after staying with God, then the next thing is he or she will speak for God. Ang salita pong abiding is a lifestyle of dependence. Walking with God daily, not occasionally. Now,
bago tayo pupunta doon sa karanasan ni Daniel, punta muna tayo doon sa John. Mhm. John 15:4. 1:15, ang talata ay 4. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y mananatili sa akin. So, mayroon yung salda dito, ito ay yung agricultural analogy, yung vine. So, ang sabi ng Panginoon, abide in me and I Inyo. in you. So, ibig pong sabihin yun ay stay connected. Now, punta tayo dun sa karanasan ni Daniel. Paano siya nag-abide? Doon sa Daniel 6 verse 10. Yan. Ito po ay, kasi kanina, pag napakinggan niyo po yung introduction ni Pastor Jules, ay titignan natin yung mga tao o heroes of faith na kung saan ay kanilang in-exercise yung kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. Ano pong sabi Daniel 6:10, nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan na, siya'y pumasok sa kanyang bahay ng mga bintana'y bukas paharap sa Jerusalem. At siya'y nagpatuloy na lumuhod ng 3 ulit sa loob ng 1 araw na nanalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. So, pansin po natin, may decree. Ano yung decree? Ang decree nun ay doon sa karihan, pag sino man ay tumawag sa ibang Diyos maliban doon sa hari, ang decree doon ilagay doon sa lion's den. Pero natinag ba si Daniel? Hindi. Hindi siya natinag. Ito yung abiding. Yung abiding doon, ang sabi doon, alam niya na may decree, nasignan niya, pero natakot na sana siya. Pero hindi siya natakot. Ano ang kanyang ginawa? Pumunta doon sa room niya at anong sabi doon? He knelt down in his knees 3 times a day. Occasional ba yun? Hindi. Hindi po occasional doon. Kasi doon po sa last Gaya ng ginagawa. last praise, sabi doon, as was Gaya ng kanyang his dating custom ginagawa. since early days. Hindi lang yung panahon yun na may decree. Ang sabi doon, since early days, noon pa, ginagawa na niya yun. Hindi siya occasional, kundi consistent. Kaya yung pong abiding in prayer is not a occasional prayer, but it should be a lifestyle that is happening consistently in the life of the believer. Kaya, mga minamahal na kapatid, yun ang kailangan. Isa pa, Pastor Jules, doon sa Jeremiah 29:12 and 13. Ito naman yung karanasan ni Jeremiah. Si Jeremiah ay nandun po sila sa captivity during this time. Pero ano ang sabi niya doon sa Jeremiah 12:13. Anong sabi niya doon? At kayo'y tatawag sa akin, at kayo'y lalapit at dadalangin sa akin, at diringgin ko kayo. Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Maganda eh. Ang sabi doon, pag hanapin niyo ako, mahanapin niyo ako sa inyong buong puso. Kaya, abiding, para masundan po ng Pastor Jules, doon sa John, we need to abide. The moment we abide, and Christ will abide in us. Then doon sa karanasan ni Daniel, ay kinakailangan na yung panalangin ay consistent. Hindi siya occasional. Yan yung mga katangian ng mga prayer warriors. Doon naman kay Jeremiah, pag hanapin mo ang Panginoon, masusumpungan mo. Kaya
mga kaibigan at mga kapatid, our prayer should be consistent while God is still there, and we need to abide daily in His presence. Amen. Pastor. Napakaganda na kung babalikan po natin yung ating memory verse, Pastor, diyan sa Psalms 116, Mhm. verse 1 and 2. Sa unang salita pa lang ni Salmista David, I love the Lord. Mhm. Mahal ko ang Diyos. Ito yung napaka-importanteng salita para magkaroon tayo ng napakatatag, magiging prayer warrior Mhm. kung tayo ay mahal natin ang Diyos. Ano ang mangyayari kung hindi natin mahal ang Diyos? Ibig sabihin, wala tayong kapangyarihan. Gusto kong basahin mo, Pastor Joles, dyan sa 1 Corinthians 16 verse 22, kung ang isang tao ba na hindi nagmamahal sa Diyos, ay ano po ang kanyang kalalagyan? Dahil sa unang salita dito ni Salmista David, I love the Lord. Okay, unang Korinto 16:22. Kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon, ay sumpain siya. Maranatha. Ibig sabihin, kapag hindi natin mahal ang Diyos, kaya inuuna na ng Diyos kung paano natin siya mamahalin. Bakit? Kasi doon lang tayo magkakaroon ng kapangyarihan. May kapangyarihan na mag-mediate, kapangyarihan na tayo magdala sa Kanya sa anumang bagay kung ang buhay natin ay nagpapanukala ng pagmamahal natin sa Diyos. Napakaganda dito, Pastor Joles, na sa unang salita pa lang, Mhm. sinasabi niya kung paano tayo dapat magkaroon ng kapangyarihan, magkaroon ng matatag na isang sundalo ng Panginoon kapag mahal natin our chief commander, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Diyos. Mhm. So napakahalaga natin pong titingnan yung unang punto ng ating leksyon na kung saan ay abide, stay connected to God. Hindi lang ito one-time conversation, kundi ito'y deep-rooted connection sa ating Panginoong Diyos. Binabanggit kanina ni Pastor Malvin na it was his custom. Ito na yung ginagawa dati ni Daniel. So, consistency is your custom. Kapag ito'y dating ginagawa mo, ay hindi lang ito panahon na kung saan ang nangyayari kasi, Pastor Gaspar at Pastor Marvin, tsaka lang mananalangin kapag merong crisis na darating. Kanya sinasabi ay, pag masaya, kapag may problema, Diyos ko. Kapag masaya, disco. Kaya hindi consistent yung pagkikipag-usap sa ating Panginoong Diyos. At you don't build the fortress in the middle of war. Kundi you build it during daily times of peace. Kanya yung abiding sa ating Panginoong Diyos ay ginagawa talaga natin ito. Hindi yung tayo lang ay gumagawa ng panalangin, pakikipag-usap sa Diyos dahil kailangan natin ang Diyos. Sabi ni Pastor Gaspar kanina, dahil mahal mo ang Diyos, kanya't kailangan na makipag-usap ka sa Diyos. Kung hindi mo mahal yung isang tao kasi ay parabagang hindi yung sinasabi niya, wala kang interest sa kanya. Pero kapag mahal mo, kahit magdamag kayong nakipag-usap sa kanya, Pastor Marvin. Tama yun. Nung ako'y nanliligaw kay Mrs., kahit magdamag, ay talagang gusto kong makipag-usap sa kanya. Sabi niya ay, Kuya, wala ka nang sasakyan, di ka na makakauwi. pero sabi ko ay, gusto ko pang makipag-usap sa iyo. Kaya dito si Daniel, sinasabi niya, nagiging costume niya na bagamat dumating yung krisis sa buhay niya, inuna pa rin niya yung manalangin. Instead na magreklamo, kundi
ay idinulog niya sa Panginoong Mhm. Diyos. Ibig sabihin na itong pinapakita ni Daniel, yung loyalty niya hindi sa tao. Ang loyalty niya sa Diyos. Kaya kahit anong mangyari, sabi ni Daniel, sa buhay niya, ipinapakita niya na ang Diyos ang priority niya sa buhay. Hindi yung katungkulan, hindi kung anuman ang reaksyon ng tao, kundi dimulog siya agad sa Panginoong Diyos dahil yung loyalty niya ay hindi talaga nagkukulang sa Panginoon. So yung prayer warrior na ating pinapag-usapan dito, kagaya ni Daniel, he doesn't use prayer as an emergency break sa kanyang buhay, kundi it is a lifestyle na nagiging estilo na ng buhay na sa kanyang buhay. So yung consistency turns prayer from an occasional into a natural rhythm of life. Kanya, sabi kanina ni Pastor Marvin din, na hindi lang occasional na tayo'y manalangin, kundi ito ay consistent sana na nangyayari sa ating buhay. Tayo dadako sa pangalawang bahagi ng atin pong pinapag-aralan. Yung una ay abide, stay connected to God. At ang pangalawang punto na ating pag-aaralan ay associate, walk closely with God. Pastor Marvin. Maganda ito eh. Kanina ay we need to abiding. Ngayon yung associate, it's aligning. Aligning ourselves with God and connect others with Him. Paano yan? Now, isa sa magandang panalangin sa Bible ay yung panalangin ni Solomon doon sa dedication ng temple. Ito ang sabi niya sa 2 Chronicles 7 verse 14. Anong sabi niya doon? Pangalawang Kronika 7:14. At kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ako at tumalikod sa kanilang masasamang lakad, akin silang papakinggan mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. May condition doon, Pastor Julius and Pastor Gaspar. If my people who are called by my name will humble themselves, then pray, then seek my face, then turn from their wicked ways. Apat yun eh. So, if we will only humble ourselves, then you pray, then seek the face of God, and turn from our wicked ways. Ibig sabihin nun, you need to align ourselves. Now, one character na doon sa ating lesson na inalign ang kanyang buhay sa Panginoon. Let's go back to Enoch, Genesis 5, 22, 24. Ito yung isang biblical character na nag-align sa buhay niya sa ating Panginoong Jesus. Genesis 5:22 hanggang 24, lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. Pagkatapos na may panganak si Matusalem ng 300 taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Enoch ay 365 taon. Lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at hindi na siya natagpuan sapagkat siya ay kinuha ng Diyos. Tingnan natin yung ito. Ang sabi doon, si Enoch, ilang taon siyang nabuhay? Ang sabi dito, 365 taon. Oh. Then, yung 365 years, antediluvian ito, yung antediluvian during this time, talaga yung pag-iisip. Masama yung pag-iisip. Pero pinili ni Enoch na lumakad sa Panginoon. Ito yung associate. You need to walk with God, aligning yourself to God. So, a prayer warrior person ay daily ina-align niya yung buhay niya sa Panginoon. It is associating
yourself to God and letting others associate with you in prayer. Yan. Kaya kinakailangan yon. Ito ay si Enoch, lumakad siya sa Panginoon, ibig sabihin nun, prayer warrior. In the midst of antediluvian na kasamaan, lumakad siya ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya, ang prayer warrior, nakikita natin dito, Pastor Julius, Pastor Gaspar, yung prayer warrior, every opportunity, every moment, yun ay, he turned it with a communion with God. Kaya, yun yung aligning ourselves with God. At pag na-align ito, ano ang mangyayari doon sa buhay ng isang tao? Even in the conversation, yung sharing of thoughts, yung joy, yung suffering, ang priority pa rin yun is communion with God. Hindi yun siya nawawala. Kaya kinakailangan yung daily walking with God, yung associating with God, nagdi-define yun doon sa prayer experience natin sa ating Panginoon. Amen. Pastor Napakaganda yung karanasan ni Enoch. Kung paano tayo talaga magiging prayer warrior. Ibig sabihin si Enoch, kilala niya ang Diyos sa buhay niya. Hindi lang niya kilala, nasaksihan niya kung gaano kabuti ang Diyos. Kung gaano yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. Kaya siya ay nanatili, siya ay nagpatuloy, siya ay lumakad kasama ng Diyos dahil nakilala niya ang Diyos. Kaya dito makikita natin na sa una kong salita kanina na kailangan natin mahalin ang Diyos. Kasi kung mahalin natin ang Diyos, ipinapakita ng Diyos kung sino din sa atin. Kaya sabi niya sa John 14, verse 21, sabi niya ng ating Panginoong Diyos, dito tinitignan natin kung mahal natin ang Diyos, ihahayag ng Diyos kung sino din sa atin. Pakibasa, Pastor, sa John 14, verse 21. Siyang meron ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama at siya ay mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya. Doon pala natin masusumpungan na kapag tayo ay lumalakad kasama ang Diyos, lumalakad din tayo na may pagsunod. At kung lumalakad tayo na may pagsunod, nadidevelop din natin yung relasyon, yung communication natin sa Diyos. At sabi niya dito, napakaliwanag, ihahayag niya yung kapangyarihan niya sa atin, ihahayag niya yung buhay niya sa atin, doon tayo magkakaroon yung kapangyarihan, source, na sinasabi na we are now the prayer warrior na pinagkalooban ng Diyos ng kapangyarihan. Napakaganda, Pastor Joles, dahil si Enoch naghahayag sa atin na mayroon pong 4 na nakita ko sa leksyon natin kung paano siya lumakad sa Diyos. Una, meron siyang sinasabi nating daily communion, regular prayer. May kalawa, obedient living, aligning life with God's commandments. Ikatlo, spiritual consistency. Hindi ito napuputol, kundi ito'y nagpapatuloy. Faithfulness sa kanyang pagtatapat sa lahat ng circumstances sa buhay. And ikaapat, the character transformation. Ito yung nakikita ko na kung bakit si Enoch sinasabi niya na siya ay lumakad sa Diyos na nagbibigay din sa atin ng inspirasyon. Amen. Itong walking na sinasabi natin na karanasan ni Enoch, Pastor Gaspar, Pastor Marvin, ay sinasabi niya na it implies movement, it implies progress, it implies companionship. It means you don't have to stop your day to find God, but you bring God into your day. Pero ito yung iniisip ko kung minsan, kasi sabi, you can pray while you are at work, you can pray while you are traveling, while doing the household chores. Pero napakahirap naman ito. Hindi ko may concentrate kung minsan kung ganon yung nangyayari eh.
Trinatry ko kaninang umaga habang ako'y naggagayak ng mga mga lulutuin na manalangin. Parang mahirap na manalangin na gano'n. Ang point doon ay yung awareness. Is the practice of awareness of the presence of God. Okay. Kaya whatever situation na nandun tayo, yung bang aware ka doon sa presensya ng Panginoon. Kaya yung sabi doon kay Paul, doon sa Thessalonica na pray without ceasing. Ibig sabihin noon ay aware tayo doon sa presensya ng Panginoon. Saan man tayo dako, ano man ang ginagawa natin, at least we prioritize yung presensya ng Panginoon. Para sa ganun na yung walking, yung walking ay talagang hindi ka madadapa. Kaya ang sabi dito tingnan natin sa Philippians 4, 6 and 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyong inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-isip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. So, maganda ito Sabi ni Pablo, be anxious of nothing. Kasi minsan, sa buhay natin, ay nakakaligtan manalangin. Because we are anxious doon sa ating pangangailangan. Pero ang sabi ng Panginoon dito, huwag niyong isipin yon. Anong gagawin natin? But in everything, by prayer. Then, pag nagkaroon ka ng panalangin, in everything, supplication, ang sabi niya, then, the peace of God will come. Maganda the peace of God will come. Then, when the peace of God will come, then ang sabi doon, God also will guard your hearts and minds. Kaya maganda ito We need to walk daily. We need to be aware doon sa presensya ng ating Panginoon, and most especially kinakailangan sa kapanahonan natin ngayon ay kagaya ni Enoch. Tayo ngayon mga mananampalataya, we consider ourselves as modern Enoch. Wala man tayo doon sa antediluvian period, pero doon sa environment, yung environment kung saan nabuhay si Enoch, ganun din yung environment polluted by sin. Kahit polluted by sin yan, pero pag may Enoch, may close association sa Diyos. pag may Enoch yon, mayroong mabangong halimuyak sa Panginoon. Kasi yung mga anak niyan lumalakad na mayroong panalangin. Dahil sa prayer warrior na yan, though living in the polluted environment of sin, ang Enoch ang kailangan sa kapanahonan natin ngayon. Amen. Sa kailangan natin talaga yung isang buhay na may matatag para maging tayo ay prayer warrior. Yung ibig sabihin yung intimacy. Meron tayong intimacy sa lahat ng sumasagot ng panalangin natin. Kasi kung wala tayong intimacy sa isang Diyos na source of everything, kasi tayo ay nakikirelasyon sa Diyos, tayo ay lumalapit sa Kanya, tayo ay nabubuhay kasama Niya, ang rason doon para magkaroon tayo ng kapangyarihan. Kapangyarihan na sa lahat ng panalangin natin ay mayroon pong kabuluhan. Kaya napakaganda tong leksyon natin ngayon dahil dinedevelop ang buhay natin dahil sa pagpraprocess ng buhay natin sa araw-araw na ipapaalala sa atin na kailangan natin ng magandang relasyon. Napaalala natin na kailangan natin ang Diyos sa buhay natin upang makaranas ng mga karanasan na hindi pwedeng ibigay ng iba, kundi karanasan sa ating Panginoong Diyos. Alam mo, Pastor, meron din tayong kaunting testimony sa kung paano ginagamit ng Diyos ng isang alagad niya. Alam mo, mayroon kaming karanasan
doon sa aking destino, doon sa distrito ng Northern Pangasinan. Meron isang kapatid, misyonero, na nasaniban ng demonyo. Alam mo, dahil sa kapangyarihan ng panalangin, ng prayer warrior na yon, sinabi lang niya yung aming kasamang pastor, nasabi niya, in the name of Jesus, lumabas ka. Dahil sa kapangyarihan na pangalan ni Jesus at ikaw ay nagiging prayer warrior, lumabas. Kaya sabi ko, iba talaga ang kapangyarihan ng Diyos na tayo pala mararanasan natin yung magiging prayer warrior kung mayroon tayong intimacy, yung konektado ang buhay natin sa Panginoon, mararanasan natin yung hindi pa nakaranas na kaya dapat ay maranasan natin sa buhay natin how powerful yung tinatawag nilang panalangin, Pastor. Amen. Napakaganda yung ating pag-aaral, mga minamahal na mga kapatid. At tayo dadako na sa panghuling bahagi ng atin pong pinapag-aralan ngayon. Ang panghuling punto ay advocate, intercede for Christ. Pastor Marvin. Kanina nakita natin abiding, aligning. Doon sa advocate naman ay standing in the gap. Yeah, standing in the gap. Bakit? Yung salitang advocate or intercede for others, we need to stand in the gap. Kaya, napaganda ito eh. Tingnan natin yung isa sa mga sa Bible character na nandun sa lesson natin ay si Moses. Kailangan natin si Moses, di ba? Si Moses ay nabuhay ng 120 years, 40 years sa disyerto, 40 years sa Midian, 40 years doon sa wilderness na kasama niya ang kanyang mga tao. Now, there come a time na sabi ng Panginoon, galit ng Panginoon. Oh, ang sabi niya, pwede ba Moses na yung mga Israel ay patayin ko na lahat and out of you, sisibol ang bagong henerasyon? Pero anong sabi ni Moses doon sa Exodus 32, 31, 32? Ano ang sabi niya doon? Kaya't bumalik si Moses sa Panginoon at sinabi, "O, ang bayang ito ay nagkasala ng malaking kasalanan at gumawa sila para sa kanilang sarili na mga Diyos na ginto. Ngunit ngayon, kung maari ay patawarin mo ang kanilang kasalanan at kung hindi, ay burahin mo ako sa aklat na isinulat mo." Ito yung advocate. Iyon ang tumatayo doon sa gap. Sabi ng Panginoon, o kung patayin mo ito, kung hindi mo patawarin, Panginoon, di ba, ako na lang ang patayin mo, hindi sila. Yun yung advocate. Now, doon sa prayer warrior, bakit mahalaga itong advocate? Yung advocate ay ito yung tinatawag na interceding. Kaya mayroon tayong tinatawag na intercessory prayer. Now, ipinapanalangin mo yung isang tao, kunyari, ikaw, Pastor Julius, ipinapanalangin ko without your knowledge, interceding in prayer. Yan yung isa sa mga karakter ng prayer warrior. Ang prayer warrior, hindi niya lang tinitignan yung kanyang sarili, bagkos yung kabutihan ng ibang tao at dinadala niya yun doon sa panalangin. Ito yung pinakamagandang gamot pag mayroong sama ka ng loob sa kapatid. Dalhin mo siya sa panalangin. Dalhin mo siya sa panalangin na instead na i-criticize mo, magsalita ka ng masama doon sa kanyang likuran, panalangin mo na lang. Ipanalangin mo na lang. Ito yung tinatawag na standing in the gap. Kaya ito yung pinakamaganda. Now, isa pa, Pastor Julius, ay doon sa Santiago. Doon sa, ano ang sabi doon sa Santiago 5:16? Ito naman ay doon po sa context doon sa church. Ano ang sabi doon sa Santiago 5:16? Kaya't ipahayag ninyo sa lahat, sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyong isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Yung pong huling praise ang sabi doon,
ang panalangin Ang taong matuwid, ng taong matuwid ay ano? makapangyarihan at mabisa. Makapangyarihan at Mabisa. mabisa. Ito yung standing the gap. Mhm. Ito yung prayer warrior natin. Pero prior to the one sa 16, ano ang sabi doon? We need to confess our sin to one another. Mhm. Then pray for one another. Mm. Yeah, ito na yung interceding. Pray for one another. Mhm. Kaya maganda ito. Ibig sabihin nun, una doon, mga kaibigan, mga kapatid, lalo na pag ginagamit natin yung CF and CF, Mhm. dapat mayroon tayong prayer list of the person. Mhm. Then hindi lang yon, yung prayer list, kinakailangan din, our prayer should be specific Mhm. and consistent. And we need to intercede for people para sa ganon, ito, kinakailangan, kanina sabi natin doon sa pangalawang point, kinakailangan natin ng Enoch sa kapanahonan natin, ngayon, kinakailangan din natin ang Moses sa kapanahonan natin. Amen. Kaya Pastor. dito sa lection natin, yung advocate, napakaganda. Mhm. Kasi sa karanasan ni Moses, sinasabi niya dito na napakasinseridad yung panalangin niya. Mhm. Na kahit mawalan na yung pangalan niya sa libro ng buhay, Mhm. basta mapatawad lang yung kasalanan ng bayan ng Israel. Ipinapakita niya how sincere yung pagmamahal niya sa kapwa niya. Mas malaki ang pagmamahal niya sa kapwa niya kaysa pagmamahal niya sa sarili niya. Mhm. Ang prayer warrior, pinasinasabi niya dito, yung pagmamahal natin sa ating mga kapatid rather than our own. Kaya kahit mawala na ako, ang ganda yung prinsipyo na ipinapakita dito ni Moses, yung salitang blackout, Mhm. blackout, the word Hebrew in makya, Mhm. na sinasabi niya to erase or wipe away, kahit matatanggal ang aking pangalan sa libro ng buhay, maligtas lang ang iyong bayan. Kaya napakahalaga yung pangalan natin Mhm. doon sa libro ng buhay. Iyon ang pinaka-importante. Kaya kung basahin mo, Pastor Joles, doon sa Revelation chapter 3 verse 5, ang Panginoong Diyos ay ayaw niyang tanggalin. Mayroon siyang mga panukala sa buhay natin upang hindi matanggal yung pangalan natin sa libro ng buhay. Ang magtatagumpay ay bibihisan gayon ng mapuputing damit Aha. at hindi ko kailanman papawiin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Yun yung nais ng Diyos. Yung mabibihisan tayo ng kanyang katwiran at mananatili yung pangalan natin sa libro ng buhay. Kasi kung yung pangalan natin ay wala sa libro ng buhay, ano ang sabi niya sa Revelation 20 verse 15? Apokalipsis. Napaka-importante. 20:15. Sinaksakripisyo ni Moses yung pangalan niya sa libro ng buhay. At ang sino mang hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Yun. Kahit maitapon na ako sa lawa ng apoy, sabi ni Moses, ang importante sa akin, yung pagkapatawaran ng kasalanan ng iyong bayan. Kaya yung sinasabi niya dito, yung sincerity, being an advocate, yung minibigit niya yung bayan ng Diyos, ay napaka-importante kay Moses na pinapahayag niya yung pagmamahal niya ay hindi nasusukat sa kanyang buhay. Kaya yung riniremind sa atin na being a prayer warrior ay ikabuhay na natin yung pagmamahal natin sa iba para yung pagiging prayer warrior natin, inilalapit natin ang Diyos sa ibang tao sa buhay natin. Yun yung makikita nawa, yung sincerity of our love to others than ourselves, Pastor Joles. Amen. Kanya't ang prayer warrior na sinasabi ng bawat isa sa atin na isang advocate who stands in the gap. He brings the needs, the sins, and the struggles of other people. Hindi lamang yung sarili,
Pero yun yung karamihan kasi na nangyayari. Pag tayo nananalangin, yung ating sarili. Tapos yung pamilya. Bihira na tayo nananalangin na pinapanalangin natin yung iba. Pinapanalangin natin yung ating mga kaaway. Yung prayer natin ay para lamang sa ating pansarili. Ngunit dito ay tinatawagan tayo to make intercession with other people na kagaya ni Moses na ating pong napag-aralan. So when you shift your focus from me to them, you participate in God's work. Hindi lamang kasi yung ating sarili, kundi tayo nabubuhay sa mundong ito para to intercede with other people. Kaya yung intercessory prayer, Pastor Jules, ito ay actually love in action. Bakit love in action ito? Kasi yun, kunyari, pinapanalangin mo, someone hurt you, sumama yung loob mo, ipinapanalangin mo siya. So that's love in action. Then, yun din ay nakakatanggal yung sama ng loob, kaya sabi ng Bible, love your enemy. It's really love, it's really hard, mahirap na mahalin mo yung kalaban mo, ngunit pag you stand in the gap, ipanalangin mo siya, then little by little, the hurt feelings will be gone. Yeah, kaya hindi lang yon, baka mayroon kang tao na hindi mapatawad. O na sasabihin mo, yung ginawa mo, hindi ko makakalimutan. kaya, kinakailangan yon na how do you stand in the gap? Then bring that into the intercessory prayer. Nasabi mo, Panginoon, masamang loob ko kaya ganito, hindi ko siya mapatawad, Panginoon. Pero sa iyo ko sasabihin. Then little by little, meron akong nabasa na libro na if you mention the hurt feelings and verbalize it to God, nawawala yon. Little by little, nawawala yon. Then, until na hindi yung ginawa niya sa'yo, hindi mo siya makalimutan. But when the hurt feelings ay wala na doon, then that's the time. Yun yung tatawag na standing in the gap. Kaya, kinakailangan din yun yung tayo ay advocate. Yung advocate ay yun ay mediator eh. Mediator, standing in the gap. Kaya, bilang isang prayer warrior na pinag-aralan natin sa ating lesson, kinakailangan yun na our prayer should be consistent. Then we have a prayer life with God. We need to abide with God. And we need to stand in the gap. Whatever the circumstance. Whatever circumstance. Minsan kasi, very selective tayo eh. Ang ipinapanalangin mo lang, yung kaibigan mo. But sa ating lesson po, mga kapatid at mga kaibigan, sinasabi niya dito na in whatever circumstance sa buhay Kristiyano, pag tayo ay kasama at ang buhay natin ay prayer warrior tayo, we always stay in front for the cause of God. At yung strength na yon, yung kalakasan na yon, hindi po galing sa atin. Ang kalakasan na yon, galing sa Panginoon. At nagdedepende yon yung connectivity natin sa Panginoon araw-araw through our prayer experience with Him. Amen. Kaya nga ang pagiging prayer warrior natin, sinasabi nga dito na a prayer warrior intercede and calls on God boldly. Dapat ikabuhay natin yung matatag na kapag tayo ay nagiging prayer warrior, tayo ay tumatawag sa Diyos na may lakas, tumatawag tayo sa parang mayroon tayong yung salita na yung matapang na tumawag sa Diyos. Ito ba yan nagmo-motivate sa atin? Na yung espiritu kagaya ni King David na sabi niya, I will call upon Him as long as I live. Parang nagiging buhay na niya, the breath of the life of the prayer warrior
ay laging tumatawag sa Diyos. Walang panahon na hindi siya tumatawag sa Diyos dahil ang Diyos ang siyang nagbibigay sa lahat ng kasagutan. Ibig sabihin, maturuan din tayo na tumawag sa Diyos na very strong. Hindi lang yung passing, hindi lang yung parang tumawag tayo, kundi mayroon tayong lakas ng loob para tayo ay mamuhay na prayer warrior. Amen. So mga kaibigan, is there someone in your life right now who is standing in the gap? Someone who is struggling? Iyong isang tao na nakakasakit sa iyo, whom you can commit, na kung saan ay magiging advocate ka to intercede sa Kanya. Gawin mo na at hindi pa huli ang panahon. Napakaganda ang ating pag-aaral sa oras na ito, mga kaibigan. Ating nakita ng isang prayer warrior is he is abiding in Christ, stay connected to God. Pangalawa, he associate with God. There is a close walking with God. And yung panghuli ay he's standing in the gap. He's interceding for others. Nagiging advocate ang isang prayer warrior. So, sana ay ang ating naging pag-aaral, naging pagpapala sa bawat isa sa atin, mga minamahal na mga kapatid. At sa oras na ito, aming dalangin na kayo po ay palaging pinagpapala ng ating Panginoong Diyos. Bago tayo magtapos, ay makakakinig muna tayo ng isang awitin at pagkatapos nito ay mapapakinggan natin si Pastor Marvin na siya ang manguna sa ating panghuling panalangin. Nakausap mo na ba ang Diyos sa gitna ng iyong kahirapan, sa lungkot o sa kasiyahan? Tumawag ka, siya'y naghihintay sa'yo. Siya'y nakamasid sa'yo, tuwi na siya'y nakikinig sa'yo, tuwi na tumawag ka. Siya'y nasa mga kabundukan, sa dagat o sa sa silido sa karamihan, tumawag ka. Ang takot mo'y papawiin niya, ang luha mo'y papahirin niya. Siya'y sabik na kausap, siya'y nakamasid sa'yo, tuwi na siya'y nakikinig sa'yo, tuwi na tumawag ka. Siya'y nasa mga kagubatan, sa bundok o sa sa silido sa karamihan, tumawag
ina, siya'y